Hey guys! Good morning! Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video, pag-usapan natin ang travel tax para sa mga Pinoy at sa ating mga former Filipinos category. Kung kailan ba dapat kayo magbabayad ng travel tax at kailan kung hindi naman dapat magbayad ng travel tax. Pag-usapan natin. Details coming right. So, nag-upload tayo ng video about e-travel na ang travel tax is now part of e-travel registration. So, madami tayong katanungan sa ating mga kababayan na sino-sino ba ang required na magbayad ng travel tax at sino-sino rin ang mga exempted na magbayad ng travel tax. Bago tayo magpatuloy sa videong ito sa mga category na ating babanggitin, gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na ang travel tax ay kinokolekta lang po during departure. So, wala pong kinokolektang travel tax during arrival into the Philippines. So, baka may biglang maningil sa inyo sa airport during arrival na, ma'am, kailangan nyo magbayad ng travel tax. No. Travel tax is only collected during departure on particular categories and it varies on your duration of stay in the Philippines. Unahin natin yung mga kababayan nating instant yung pagbabayad ng travel tax kapag lumalabas ng Pilipinas. Pinakauna na yung mga Philippine Tourist Visa. So, magbabakasyon kayo sa Japan, for example, Philippine Passport Holder, Tourist Visa sa Japan, magbabayad talaga kayo ng travel tax paglabas ng Pilipinas. Pwede kayo magbayad online ahead of time kung ayaw nyo ma-hassle sa airport. But if you have more time to pay for it, may mga counters naman sa airport na pwede kayong magbayad ng travel tax. 1,620 pesos para sa mga economy class ticket at 2,700 pesos para sa mga business class ticket. So, tandaan, Philippine tourist, kapag kayo ay lumalabas ng Pilipinas, magbayad ng travel tax. Yung mga first-time immigrants, so, na-petition ka as green card or spousal visa and whatnot, kapag umalis ka ng Pilipinas, magbabayad ka ng travel tax. Sa pagbalik nyo ng Pilipinas next time as a resident, pwede nyo yang ipa-refund. So, may mga certain documents na hihingiin. Pakicheck na lang po sa website sa cheza.gov.ph website kasi andun yung mga requirements nila for you guys to be refunded. Yes, totoo yan. Nare-refund po yan. Dun sa mga kababayan nating green card holders na bumalik ng Pilipinas, pwede nyo yang ipa-refund. So, i-avail nyo yon kasi sayang din yung 1,620 pesos. Sa mga green card holders naman or sa mga resident, kapag hindi naman matagalan yung stay ninyo sa Pilipinas, wala namang bayad ng travel tax. Ang pagkakaalam ko, 1 year and up yung pagbabayad ninyo ng travel tax. Pero alam ko naman, may mga green card holders tayo na hindi nagtatagal sa Pilipinas. Because as a green card holder, there are certain rules also na allowed ka lang to stay outside of, for example, sa US, at a certain time without abandoning your green card status. So, hindi pa rin kayo magbabayad ng travel tax kung yung stay nyo sa Pilipinas is nasa 2 months lang. So, alam ko madaming nagtatanong, bakit ngayon lang lumalabas ang travel tax? Actually, ang tagal na ng travel tax for as long as I can remember. Hindi nyo lang siguro napapansin kasi hindi naman ito kinokolekta on a particular category. So, kung hindi kayo nagbabayad, hindi kayo nagtagal sa Pilipinas. At, like I said, you are in a particular category. Gaya ng mga kababayan nating former Filipino, kung hindi naman sila nagtagal ng Pilipinas, kasi yung travel tax, kinokolekta lang sa ating mga kababayang former Filipino kung yung stay nila sa Philippines is 1 year and up. Kung less than 1 year kayo sa Pilipinas, hindi nyo kailangan magbayad ng travel tax. Same with dual citizens na may Philippine passport, natatakan yung Philippine passport. Pero may exemption po yan. May mga certain requirements sa mga dual citizens na hindi kayo kailangan magbayad ng travel tax upon departure. So kung may mga kababayan tayong dual citizens dito na nakaranas na i-process ang
travel tax exemption sa dual citizens. Please, pakishare naman ang inyong experience. And if you guys are curious about it, meron naman ang full details sa cheza.gov.ph. Don't worry, ipopost ko yung website ng travel tax para kung gusto nyong mas may malaman pa or gusto nyong mas detalyado, andun naman po lahat ng information na kailangan nyong malaman on a particular category. Sa mga kababayan kong dual citizens, please i-avail ninyo ang exemption sa travel tax para hindi na kayo magbayad upon departure from the Philippines. So, yun lang. Yun lang naman ang required sa travel tax. So, dapat alam din natin kung kailan tayo kailangan magbayad at kailan tayo hindi kailangan magbayad ng travel tax. Kasi kung hindi naman tayo kailangan magbayad ng travel tax, wag nang pipila, di ba? And the immigration will remind you. Kasi, ang pagkakaalam ko, you cannot proceed to the immigration process kung hindi ka nakapagbayad ng travel tax. Kasi nag-check naman sila. So, magbayad, yung dapat magbayad, pwede ka magbayad online, ahead of time, gaya nga nasabi ko. And you can pay at airport counters. Kasi available pa naman ang mga counters sa airport. So, yun lang naman kabayan, yung mga kababayan nating required magbayad ng travel tax. At gaya na sabi ko, kinokolekta lang po ang travel tax upon departure from the Philippines. So ito po ang latest. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas man or Palace ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.